Si Mike Stangl ay nagtangkang magbenta ng alak kay Randy na may-ari ng bar na tumanggi sa alok niya. Kasama ni Mike ang kapatid niyang si Dave nagpapanggap na estranghero at magpapatunay na masarap ang alak. Alam ni Randy na magkapatid sila at sanay na sa gimmick nila pero nagpa siya pa rin siyang bumili para matapos ang kalokohan nila. Nang makauwi sila ay nasorpresa sila ng kanilang mga magulang na sina Bert at Rosie kasama si Jeannie at ang fiancé niyang si Eric. Pinag-usapan nila ang pagiging party animal at party ruiner ng dalawa. Ipinakita ni Bert ang slideshow ng mga okasyong sinira nila tulad ng pagpapaputok ng paputok na sumabog sa sasakyan ni Bert, ang pagkakasugat ng isang babae at pagka-ospital ng kanilang lolo. Hiniling ni Bert na magdala sila ng kagalang-galang na date sa kasal ni Jeannie sa Hawaii. Ayaw ni na Mike at Dave pero pumayag sila ng pakiusapan ni Jeannie. Kinausap ni Bert si Dave at humingi ng paumanhin dahil nadadamay siya kay Mike ngunit itinanggi ni Dave dahil maganda ang turing sa kanya ni Mike. Sa kabilang banda, ang magkaibigang sina Alice at Tatiana ay nakasakay sa taxi papunta sa isang gimmick nang malaman ng driver na wala silang pamasahe. Nagkunwari silang magbabayad kaya naasar ang driver at pinababa sila. Nagpunta sila sa kanilang trabaho bilang waitress sa isang bar at nakipagtalo si Alice sa manager nilang si Ronnie. Pinagsabihan sila ni Ronnie dahil sa kalasinggan ni Alice at pagsayaw nito sa ibabaw ng lamesa. Nang muling tumugtog ang kanta ay muling sumayaw si Alice kaya tinanggal silang dalawa sa trabaho. Umuwi sila at humingi ng tawad si Alice habang pinapanood ang video ng pag-iwan sa kanya ng kanyang fiancé sa mismong araw ng kanilang kasal. Hinikayat ni Tatiana si Alice na tigilan na ang pagdadrama at bumalik sa dating sarili. Sinabi ni Tatiana na kailangan nilang humanap ng bagong adventure. Nakaisip ang magkapatid ng paraan para makahanap ng date. Nagpalaganap sila ng ad sa internet para makahanap ng mga date na agad kumalat sa social media dahil sa pangakong libreng bakasyon sa Hawaii. Sinuri nila ang maraming babae ngunit wala sa kanila ang pumasa at isa pa rito ay isang lalaking nagpapanggap na babae. Dahil sila ay nag-viral, nag-guest pa sila sa isang TV show kung saan napanood sila nina Alice at Tatiana. Hinikayat ni Tatiana si Alice na subukan ito bilang oportunidad para makamove on. Inisip nila na ito na ang adventure na hinahanap nila ngunit mga respetadong babae ang gusto ni Mike at Dave kaya naglinis ng sarili ang magkaibigan at gumawa ng plano. Kinagabihan nagtungo ang magkaibigan sa isang restaurant kung nasaan ang magkapatid ngunit may mas magandang plano si Titiana. Nang palis na ang magkapatid, kinuha ni Titiana ang kanilang atensyon sa pamamagitan ng pagtalon sa harap ng paparating na sasakyan. Tumawag si Alice ng tulong kaya tumalon si Mike upang mag-CPR kay Titiana. Matapos siyang mailigtas ay nagtungo ang apat sa resto at mas nakilala ang isa't isa. Nagpanggap si Titiana na guro at si Alice bilang hedge fund manager na ipinaliwanag pa kung ano ang ginagawa niya. Kinausap ni Dave si Alice habang si Mike kay Titiana. Ibinahagi ni Dave ang kanyang mga talento kabilang ang pagdodrawing na nagpahanga kay Alice. Inakala ni na Mike at Dave na nahanap na nila ang perpektong mga babae. Tinanong nila kung gusto nilang pumunta sa Hawaii at nagkunwaring nagdadalawang isip ang magkaibigan ngunit sa huli ay pumayag sila. Nagpunta ang lahat sa Hawaii. Habang naghihintay ang magkapatid sa front desk ng hotel habang nag-uusap ang dalawang magkaibigan na pinapanood nila. Sinabi ni Titiana na hindi siya magpapagalaw kay Mike pero kabaligtaran si Alice na gusto magpagalaw kay Dave. Habang papunta sa kanilang mga kwarto ay nilandi ni Titiana si Mike para mapapayag na si Alice ang gusto niyang kasama sa kwarto. Kinabukasan ay ipinakilala ng magkapatid sina Titiana at Alice sa kanilang pamilya at nakuha nila ang simpatsya ng lahat lalo na nina Jeannie at Eric nang bulahin nila ang mga ito. Kinausap din nila ang magulang ng magkapatid at nagustuhan sila. Ilang saglit pa ay nagsalita si Keith sa mikropono para ipakilala ang ikakasal. Nagpasalamat sina Eric at Jeannie sa kanilang pamilya at mga bisita. Habang nagsasalita ay naalala ni Alice ang nakaraan kaya nataranta at inaya si Dave sa bar para uminom. Nakita ni Mike ang pinsang tomboy na si Terry na kausap si Titiana. Nag-away ang magpinsan dahil may interes si Terry kay Titiana kaya nagpaalam si Titiana at umalis. Nagpatuloy ang magpinsan sa pagtatalo kung sino ang makakapagbigay ng mas magandang speech para kina Jeannie at Eric. Nagulat si Mike nang malaman na nagpaturo si Terry kay Chris Rock para mag-speech. Kinagabihan, habang kumakain si Titiana at Alice sa kanilang kwarto ay pinayuhan si Alice ni Titiana na huwag masyadong landiin si Dave. Dumating si Mike at inaya si Titiana na gawin ang gusto niya ngunit nagpalusot si Titiana na may online na klase kaya umalis na lang si Mike. Kinabukasan ay nagtipon ng pamilya at ang magkaibigan na balak magpunta sa Jurassic Park. Nakumbinsi ni Titiana si Mike na magpunta kahit balak nilang mag-swimming kasama ang mga dolphin. Sumakay sila ng ATV at nagpunta sa Jurassic Park at naglibot. Nagvideo sila na parang hinahabol sila ng dinosaur.
Nang maliga sina Jeannie at Eric ay balak silang puntahan ng apat pero delikado ang daan. Si Alice ay nagtuloy at pinatakbo ang sasakyan ng mabilis at tumalo ng mataas na nagpahanga sa kanila. Sumunod si Titiana at nagpakita pa ng trick. Kinumbinsi nila ang magkapatid na gawin din yon. Binalaan ni Eric at Dave si Mike pero nagpakitang gilas ito. Nang pataas si Mike ay hindi niya nakontrol ang sasakyan at natama ng gulong ang mukha ni Jeannie. Chinek ng maid of honor na si Becky ang mukha ni Jeannie na nasugatan ang kabilang side. Nagulat si Mike kaya natarante si Jeannie. Nagalit ang kanilang ama at pinagalitan ng magkapatid sa labas. Sinisi nila sina Titiana at Alice lalo na ang kanilang ama dahil siya ang may plano na magdala sila ng babae. Habang ang mga kaibigan ay nasa pool, sinisisi ni Alice ang sarili sa nangyari kaya nagtungo siya kay Jeannie sa spa na kasama sina Becky at Terry para humingi ng tawad. Tinanong ni Alice si Jeannie tungkol sa kanyang bachelorette party ngunit nalaman niyang wala siya nito. Nang magtalo sina Becky at Alice tungkol dito ay nainis si Jeannie lalo na kay Becky dahil hindi siya makapag-relax. Nang magtungo si Jeannie sa isang kwarto para magpamasahe, kinausap ni Alice ang masahista at binayaran ito para bigyan si Jeannie ng relaxing experience. Naghubad ang lalaking masahista at labis na napapasigaw si Jeannie sa sarap ng kakaibang pamamaraan ng pagmamasahe na ikinatuwa ni Jeannie. Pumasok si Titiana sa sauna para mag-relax at nagulat nang lumapit si Terry. Pinagmayabang ni Terry ang kanyang yaman at inalok si Titiana ng tiket ni Rihanna kapalit ang pakikipag-fling. Samantala, binubuksan ni Mike ang mga pinto upang hanapin si Titiana at natagpuan si Jeannie na minamasahe at napasigaw sa gulat kaya pinalabas siya ni Jeannie. Nagtungo si Mike sa banyo at narinig si Terry kaya pumasok siya sa sauna at nakita ang mga nangyayaring kababalaghan sa dalawa. Sinugod ni Terry si Mike at inaway na nauwi sa pagsiko sa ari ni Mike. Nang matapos ang masahe ay nagpasalamat si Jeannie sa masahista at pinayuhan siya tungkol sa mga dapat gawin. Sinabi ng masahista na plano ito ni Alice. Natuwa si Jeannie kay Alice at kinuwento ang nangyari. Kalaunan, sina Alice at Dave ay gumala at nag-usap ng magkasama. Habang nagkakabiruan ay napag-usapan nila ang buhay ni Dave kaya nagdesisyon siyang baguhin ito at itoong ang oras sa kanyang talento kaysa sa pagbebenta ng alak. Habang nakatambay ay nakita ni Mike si Titiana at kinausap ito para komprontahin. Sinabi ni Titiana na balak niyang ibigay ang tiket sa kaibigan kaya niya ito nagawa. Pinaalala ni Mike na niyaya nila ang magkaibigan dahil sa pag-aakalang nagkakamabutihan sila. Kinumprante ni Titiana si Mike na sex lang ang habol niya kaya inimbita siya na hindi itinangi ni Mike. Aksidenteng nasabi ni Titiana na hindi sila sasama kung hindi nila sila nakita sa TV kaya nabuking ni Mike ang kanilang kasinungalingan. Si Mike ay labis na nadismaya at malungkot na umalis. Habang nag-uusap sina Alice at Dave humingi ng tawad si Alice dahil sa kanyang inaasal dulot ng kanyang dating kasintahan at ipinakita kay Dave ang video ng naudlot niyang kasal. Pinagaan ni Dave ang loob ni Alice nang ito'y nalungkot. Biglang dumating si Mike para kausapin si Dave at isiniwalat ang pagsisinungaling ng magkaibigan para lang makapagbakasyon ngunit hindi ito ininda ni Dave. Sinabi rin ni Mike ang tungkol sa nangyari kina Terry at Tatiana sa sauna pati na rin kay Jeannie na nagkaroon ng sexual na karanasan sa isang masahista na ikinataranta ni Dave. Kinagabihan sa pagtitipon ay inaya ni Mike si Titiana sa kanyang table ngunit tumanggi ito kaya inasar siya ni Terry na nagsabing hindi napapatol si Titiana sa kanya na labis na ikinainis ni Mike. Nagpunta si Mike kina Dave at Alice para yayain si Dave na mag-practice ng kanilang speech at pahiyain si Terry. Tumuloy si Mike sa backstage na sinundan ni Dave at iniwan si Alice. Muling pinanood ni Alice ang video ng kanyang kasal at kalaunan ay lumayo para lumanghap ng sariwang hangin. Nakita siya ni Jeannie at kinausap tungkol sa pagnanais na gumaan ang kanyang pakiramdam. Inalok siya ni Alice ng ecstasy na hindi naman tinanggihan ni Jeannie. Binigyan ni Mike si Dave ng headset para sa kanilang speech at sinabing lalagyan niya ng pampatulog ang inumin ni Terry. Sa tingin ni Dave ay nasisiraan na ng ulo si Mike ngunit hindi ito nakinig. Si Alice ay nagulat nang malamang first time mag-ecstasy ni Jeannie pero wala na silang nagawa. Sinubukan lagyan ni Mike ng pampatulog ang inumin ni Terry pero pinigilan siya ni Dave. Tinwag si Terry para sa stage at habang nagbibigay siya ng nakakatawang speech ay nagtungo ang magkapatid sa backstage. Aksidenteng napaganya ng teknisyan ang kanilang mikropono kaya narinig ng lahat ang pagtatalo nila tungkol sa plano ni Mike kay Terry at ang nangyari kina Titiana at Terry na labis na ikinagalit ng kanilang mga magulang. Ang magkapatid ay nagsimulang mag-away hanggang marinig ng lahat ang nangyari kay Jeannie habang nagpapamasahe. Nabigla si Eric kaya agad niya itong hinanap. Nagpunta sina Alice at Jeannie malapit sa kulungan ng mga kabayo kung saan naglabas ng sama ng loob si Jeannie dahil pakiramdam niya ay nakakulong siya at hindi siya pinapayagang mag-travel ni Eric. Inihalin tulad niya ang sarili sa mga kabayo kaya sinabi ni Alice na pakawalan ng mga ito na agad naman niyang ginawa at nagtakbuhan ng mga kabayo.
Si Mike ay nag-iisang umiinom sa dalampasigan nang lapitan siya ni Titiana para itanong kung bakit niya lalasunin si Terry. Inamin ni Mike na nagseselos siya at sinabi ni Titiana na naranasan niya rin yun noon. Napag-usapan nila ang kanilang pagkakapareho. Sila umano ay may tiwala sa sarili pero natatakot dahil sa takot na mabigo. Sa huli nagkasundo ang dalawa. Nakita ni Dave ang mga kabayo na tumatakbo kaya dali-dali siyang pumunta kina Alice at Jeannie. Isang lalaki ang dumating at tinanong ang dalawa na nakahubad tungkol sa nangyari bago siya hinailan ng kabayo. Dumating si Dave at agad nagtago si Alice sa kabayo at nagpalusot ng di kapani-paniwalang dahilan. Nagpakita si Jeannie at hindi makatingin ng diretso si Dave at hiniling niyang magdamit ito. Dumating si Becky at binigyan ng masusuot si Jeannie bago umalis. Inamin ni Alice na uminom sila ng ecstasy kaya napagtanto ni Dave na tama si Mike tungkol sa kanila. Si Eric ay galit na kinausap si Jeannie tungkol sa nangyari at nadismaya nang sabihin nitong na-enjoy niya ang masahe ngunit si Alice ang may ideya nito. Umiiyak na umalis si Jeannie matapos amining natatakot siyang baka boring si Eric. Nagalit si Dave kay Alice at nalungkot sa kanyang ginawa. Sinubukan ni Mike kausapin ang kanilang mga magulang pero hindi siya pinagsalita. Kinabukasan, nag-impake ang pamilya para umalis. Sinisi nila Mike at Dave ang kanilang mga sarili sa hindi matutuloy na kasal at naging emosyonal lalo na si Mike. Samantala, sina Tatiana at Alice ay napagtantong mali ang kanilang ginawa at kalaunan ay naging emosyonal. Inakalang galit na sina Mike at Dave. Bagamat umiiyak, hindi pumayag sina Mike at Dave na ganoon na lang matapos ang lahat kaya't naisip nilang kausapin sina Jeannie at Eric para ayusin ang kasal. Humingi ng tawad ang magkapatid kina Jeannie at Eric habang sinisisi ang kanilang sarili. Dumating ang magkaibigan at humingi rin ng tawad, sinisisi rin ang kanilang sarili. Nagkaroon ng pagtatalo kung sino ang dapat sisihin. Naikinagalit ni Eric. Binanggit nila ang mga kalokohang nagagawa nila kapag nakainom ng ecstasy at sinabing normal lang ang nangyari kay Jeannie na muling ikinagalit ni Eric at pinagsabihan ang apat. Upang patunayang hindi siya boring, ipinakita ni Eric kay Jeannie ang 2 tiket para sa hot air balloon na matagal na niyang gustong maranasan kaya nagkaayos ang dalawa at napagdesisyonang ituloy ang kasal. Agad na naghanda ang apat, sina Alice at Dave ay bumili ng litsong baboy mula sa isang lalaki habang sina Tatiana at Dave ay nakiusap sa receptionist na hanapan sila ng venue kapalit ng pagsusupply ng murang alak. Si Becky ay tumulong sa paghahanda sa harap ng kulungan ng kabayo bilang venue. Nag-apply si Mike bilang pari online at natuloy ang kasal. Dumating si Jeannie sakay ng kabayo at ikinasal sila ni Mike. Inalok ni Mike si Titiana bilang business partner matapos magpasya si Dave na umalis. Binura ni Alice ang video ng kanyang kasal bago siya puntahan ni Dave at maghalikan sila sa lamesa. Kinagabihan, nagpasalamat ang bagong kasal sa mga bisita lalo na kina Mike at Dave. Nag-iwan sila ng mensahe sa mag-asawa sa pamamagitan ng pagkanta at pagsayaw kasama sina Titiana at Alice. Isang set ng fireworks ang pinaputok ngunit nagkaproblema dahil mumurahin ang binili ni na Mike at Dave kaya't napag-alitan pa rin sila ng kanilang mga magulang.